Diba, kung sino yung nagbibintang, dapat siya yung matapang. Siya yung dapat na humaharap at hindi nagtatago, hindi tumatakas. Pero dito kasi kakaiba eh. May binintangan, yung nagbintang, wala. Paiba-iba yung itsura. Minsan, ang hairstyle niya, parang naka-gel. Sumunod, although same man damit, pero iba na yung hairstyle. So, minsan, isipin mo, teka lang, ilang araw mo bang ginawa ito? Itong video na ito. Ilang araw, kasi series eh, mga ka-clear, series, parang telenovela. At hindi ka ba, parang hindi ka na ba naliligo? Kasi same dress, pero iba yung hairstyle. So, minsan magtataka ka. Well, anyway, ang pinag-uusapan kasi natin dito, yung pagbibintang, pag-aakusa, itong si Congressman, hindi na congressman, sorry ni Zaldico, no? Kay Congressman Sandro Marcos. So, dito mga ka-clear, at the time na nabanggit ang kanyang pangalan, dininay niya talaga outright na kasinungalingan yung sinasabi ni Zaldico. Hindi doon nagtapos, mga ka-clear. Siya pa ang nagpresenta ng sarili para siya maimbestigahan. Sumulat siya mismo sa ICI. Okay? Puntahan nga natin mga ka-clear, panoorin natin or basahin natin. Okay? Share ko. Ito po. House Majority Leader, basa ba? Okay, kita. House Majority Leader and Presidential son Sandro Marcos has written to the ICI to express his readiness to face the body's investigation. Di ba mga ka-clear? Alam niya sa sarili niya. Di ba? Kaya niya. Siya pa ang nagpresenta ng sarili kahit na yung tao na nagtuturo sa kanya, wala dito. Alam niya sa sarili niya na yung ibinibintang sa kanya kasinungalingan at parte lamang ito ng mga aksyon ng destabilization. Marami dyan. Marami talaga nagbibintang mga kaya medyo po tayo, dapat careful tayo sa mga ganitong klase mga kwento. Sabi dito, Representative Marcos, regardless of position and who you are, no one is above the law. Given that I have nothing to hide, I hereby submit myself for investigation by the ICI at the earliest convenience. Ayan. Ito mga letter niya, mga clear. Basahin natin November 26, 2025. Kailan na-receive? November 27, kanina umaga, mga clear. No? 8:56 a.m. I extend my full respect to the work of the Independent Commission. Sinabi aking cursor. Okay, wala yan. On infrastructure and its efforts to uncover the truth behind the ongoing investigation on flood control projects. Let me state this clearly and without hesitation, I am willing to appear before the Commission at any time. I welcome the opportunity to shed light on any matter that may assist your review. I stand ready to cooperate, answer questions, and provide any clarification needed to provide this investigation forward. Please inform my office of the schedule you deem appropriate. You have my commitment that I will be there. Respectfully, Ferdinand Alexander A. Marcos. See, mga ka-clear? Andali kasi, ito yung sinasabi ni Congressman Marcos. Andaling magbintang. Andaling magsabi ng mga kasinungalingan para masira ang isang tao. Lalo na kung ang objective nito ay gibain ang gobyerno. Considering syempre anak, si Congressman Sandro Marcos ng ating Pangulo. Sino ba yung una nilang ginigiba? Ang Pangulo. So, ang Pangulong nagpaimbestiga, ito ngayon ang playbook nila ng mga destabilizers. Gibain ang Pangulo, ang pamilya niya. At ibintang ang korupsyon sa kanila. Minsan dapat isipin natin mga ka-clear. Ito, paulit-ulit natin sasabihin to. Bakit ba nagpaimbestiga ang Pangulo? Bakit ngayon? Ang dami nang napapangalanan, ang dami na nakakasuhan, ang dami ng mga assets na freeze through AMLAC. May mga sasakyan na auction. According to our president, mga clear, ang na-freeze na asset ng AMLAC, umaabot na ng almost 12 billion. Almost 12 billion. Kasi ang pagkakasabi ng AMLAC kahapon is parang 11.7. Almost 12 billion. Nangyari ba to sa dating sa nakaraang administrasyon? Kahit alam na nila na may ghost projects as early as 2020?
may ginawa bang ganitong klaseng pag-iimbestiga? Yun na lang eh. So dahil maraming tatamaan ng mga kaalyado malamang nila, sila ang gustong gumiba sa Pangulo na gustong malinis ang bansang ito mula sa korupsyon. Diba? So ito lang yung pwede nilang gawin sa Pangulo eh. Tanggalin ang Pangulo. Para itong mga pag-iimbestiga na to, matigil. Tandaan natin, meron pa daw, di umano, sabi naman nila, warrant of arrest na ini-issue or i-issue or na-issue ang ICC. So, yung bang subject matter ng ICC, hindi ba niya gugustuhin na maiba ang liderato? Dahil pag naibang liderato, malamang itong mga nasasangkot pa lang naman mga klira, wag natin sabihin guilty agad sila. Mga nasasangkot, yung nagkakaroon na ng pag-i-issue ng warrant of arrest laban sa kanila. Ano ba ang gugustuhin nila? Diba? Liderato, gobyerno, na pampered ang mga korap. Pampered ang mga ganitong klaseng nakawan sa gobyerno. Iyon yung ayaw ng Pangulo natin. Maliwanag naman yun. Kasi, kung ito tolerate ito ng Pangulo, hindi pa dapat hindi niya na ito binuksan. Hindi niya ito bubuksan. Bakit? Dapat happy-happy. Everybody happy. Parang gano'n lang eh. Pero hindi. Mas pinili ni Pangulo Marcos Jr. na tumahak sa tama. Matamaan na ang matamaan. Gano'n na kailangan. Dapat may willpower. Hindi pwedeng mananakot ka lang sa bibig, mananakot ka lang sa pagmumura, pero wala ka naman palang gagawin. Ba? Ang tapang-tapang sa camera, gano'n lang nangyari mo nung nakaraan. Ang tapang sa camera, pero yung mga korap, di ba namayagpag? Namayagpag. Unahin na natin yung formally. Unahin na natin yung formally. Di ba? Yun pa lang eh. Tinolerate pa. Ulitin natin. Sasabihin niya, si Michael Yang, ano yan eh, negosyante yan eh. Siyempre, gustong kumita, may magagawa pa tayo doon. Adre, hindi sinawata. DPWH, panahon niya. Panahon na nakaraang administrasyon. Ang daming ghost projects. Ano nangyari? Pampered? Pampered ba? Napanagot ba? So yun. So, tingnan natin. So, si Kong Sandro Marcos, pinakita yung tapang. Dapat nga, sabihin lang yan eh. Patunayan mo. Pero hindi. Handa siya magpa-imbestiga. Okay, pakinggan natin ito mga clear. Pang kongresista ang sumalang sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay sa questionableng flood control projects. Sinabi rin ng ICI may nais ipaabot na mensahe si House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos. May ulat on the spot si Joseph Moro. Joseph? Yes, Connie, haharap si House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hostaka, nakatanggap sila ng liham mula kay Marcos na nagsasabing handa siyang humarap sa investigasyon ng komisyon tungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Ayon sa kongresista, handa siyang magbahagi ng mga nalalaman at impormasyon tungkol sa mga proyektong ito at sumagot sa maaaring maging tanong ng komisyon. Humihingi si Marcos ng petsa kung kailan siya kakailanganin ng komisyon. Ayon sa ICI, pinag-uusapan na kung kailan nila may mapatawag itong si Congressman Marcos. Dagdag din sa posibleng live stream ang magiging testimonya ng presidential son dahil hindi naman nakasaad sa sulat niya na humihingi siya ng executive session. Mga clear, kasi kung well, anyway, wala naman akong sinisisi. Wala tayong dapat na, hindi tayo maging dapat judgmental sa mga gusto ng executive sessions. Kasi baka meron silang pinaprotektahan or meron silang ayaw na nalaman na sa kanila galing yung information. So may mga ganun eh. We have to understand that. Kasi baka may mga taong ayaw nilang malaman. Meron silang tao na mababanggit, masasabit, pero ayaw nilang malaman or ayaw ipaalam na sila sa kanila galing yung information na ganun. Pero dapat, kahit executive session ka at meron ka isasabi, dapat verified pa rin. Dapat vetted pa rin yun. Hindi pwede mag-name drop ka lang, di ba? So dito, si Congressman Sandro mismo nagsabi, anytime, di ba? Anytime. Hindi siya natatakot na imbestigahan siya at siya mismo ang magsasabi. Kasi para may binibigay sa kanyang listahan ng mga proyekto na siya daw ang proponent para magkaroon ng insertion na ganito. At alam niya sa sarili niya, ano ba yung katotohanan. Kaya ready siya
na magpaimbestiga. O paano? Zaldico, kung matapang din siya, yun ang hamon ng Pangulo. Hindi lang ng Pangulo. Lahat naman tayo mga mamamayan ng Pilipinas Gusto natin kung sino nagbibintang dapat matapang na humaharap dito. Huwag magpagamit kasi alam mo nagagamit itong parte ng paninira sa gobyerno. At sinasabi nga nila, naku parte na naman to ng pagdistabi. Alam mo mga okay lang naman maging kritiko. Okay yan, maging kritiko ka. Pero dapat dapat meron kang resibo. At maliban doon mga dapat matapang ka. Kung meron ka ibinibintang, harap ka dito kasi, katulad din sasabi natin, kapag wala dito, puro lang yan salita. So, paano nyo malalaman na totoo yung sinasabi niya? Kung puro salita lang, tapos hindi naman siya nako-question. Yung credibility niya, yung katotohanan ng sinasabi niya, hindi mo nadidebunk. Hindi mo nare-refute. Kasi hindi naman siya sasagot sa tanong mo Kasi wala siya. Puro lang siya kwento. Basta bagsak lang siya ng mga kanyang mga kwento na puro salita.